Pagkabigo sa pag-ibig ay hindi niya akalaing yun pala magbibigay sa kanya ng daan upang maabot ang rurok ng tagumpay. Bagamat dati ay exposed na sa kanyang trabaho ngayon, ngunit ang pag-iwan sa kanya ng kanyang girlfriend ang siyang masasabi niyang nagdala sa kanyang mga paa sa kung saan man siya ngayon. Ating alamin kung paano naging daan ang pagiging broken-hearted ng tinaguriang the most popular mentalist in the Philippines na si Justin Piñon dito sa Success Secrets. Nagkaroon ako ng girlfriend for 5 years. And then, nung ika-5th year namin, may nangyari. One time, when I woke up, sinabi ko sa sarili ko, what if I can read minds? Siguro, Justin, bago tayo pumasok dun sa iyong current success ngayon, I'm sure lahat ng nanonood sa atin, they'd like to learn more about, of course, your background, from where you started. Siguro start tayo talaga nung kabataan mo pa, no? Let's backtrack. Kumbaga, sabi nga nila sa Facebook, throwback muna tayo. Saan ka ba nag-aral before and meron bang relation sa ginagawa mo yung background mo sa education mo? Well, actually meron. Kasi nung nagkakantuan kami ng family ko, no, sabi sa akin ng lola ko, nagmana daw ako sa lola ko. Kasi nung bata pa ako, may business kami. Pangalan is Funhouse. Hindi ko alam kung naabutan pa ng mga viewers natin yun, no? Funhouse, yung nagbebenta doon mga pranks, mga magic stuff. So, yung lolo ko daw, mahilig yun sa mga magic. So, parati nagpapaseance sa bahay nila. Kaibigan din daw niya si Jimmy Licauco. So, siguro, doon ako nagmana. Ngunit aminado naman si Justin na hindi talaga siya gaanong focus noong mga panahon na yon dahil sa masyado pa siyang bata. Bagamat na-amuse na raw siya noon pa sa magic. Hindi pa ako ganun ka-focus doon, syempre, kasi bata pa ako noon. Pero siguro, alam mo naman, formative years, di ba? Nung bata tayo, siguro, nai-instill na sa utak ko pa konti-konti yung pag-e-engganyo sa mga ganung bagay. Ngunit noong medyo nagkaisip ay nainggit na siya sa mga nakikita sa telebisyon na nagmamagic. Alright. Now, pero when you got to, for example, high school, ganyan, ikaw ba nagma-magic ka na nung time na yon? Actually, yun na hands-on? Yun yung, nung high school kasi ako, yun yung panahon nila David Blaine. Yan, So, medyo na parang na-excite ako nung napanood ko siya. Doon ako na gustong matuto ng magic dati. So, pero hindi ko na-enhance talaga yung... Parang kumbaga doon nagsimula yung pangarap. Oo, kasi nung napanood ko siya, parang grabe, parang kakaiba to, ano to? May masa demonyo ba to, di ba? So, gusto ko malaman kung paano nangyayari yung mga ginagawa. Bagamat gamay na ang tila pagmamagic, ngunit alam nyo ba na may kalayuan ang kursong kinuha niya noong college? Nag-take up ako ng business management and entrepreneurship. Parang medyo malayo yata yun sa iyong pagiging mentalist. Oo, pero right now naman into sales ako din. So parang Ayun. na-apply ko pa rin lalo kapag nagtutok ako na. So nabibigyan ko pa rin sila ng mga sales tips. Pero ano nga ba ang dahilan at biglang napunta sa pagiging mentalist ang ating bida? Sabi mo na-expose ka dati at napanood mo lang si David Blaine, pero what really made you decide this is going to be my life, this is going to be my career, my business? Around 12 years ago, I think, mga ganun. Matagal na, 12 years ago. Nag-break kami nung ex ko. Kasi nagkaroon ako ng girlfriend for 5 years. Okay. Since high school to hanggang college. Tapos sa high school kasi ako, magkaklase kami sa St. Mary's College. Tapos pagdating ng college, magkatabi naman yung school namin. Sa San Beda ako, sa Holy Spirit siya. And then nung ika-5th year namin, may nangyari. So, kahit bata pa ako noon, syempre medyo big deal yung love eh. Anya, iyon umano ang masasabi niyang pinaka-lowest point of his life nang iwan at ipagpalit ng kanyang girlfriend sa iba. Dumating pa raw ang pagkakataon na ayaw na niyang bumangon pa sa pagkakahiga dahil sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Grabe yun yung nangyari sa akin, as in, kasi akala ko kami na mahal ko siya. So, as in, hindi ako makatulog. Naiyak tuloy ako sa story mo. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain, hindi mo may kantang gano'n. Hindi makatulog, hindi makakain, gano'n. So, hindi ko alam gagawin ko. Yung mga kaibigan ko, pinapatayo nila ako sa kama. Buong araw lang akong tulog dahil wala talaga, sobrang So, paano nangyari sa'yo after that
bad experience, parang nagkaroon ka ng, parang napunta ka ito state of depression. Oo. Talagang nalungkot ka. Nalungkot ako. And then one time when I woke up, sinabi ko sa sarili ko, what if I can read minds? Sa pagkakataong ito ay medyo nagulat ang aking partner na si Sir John sa kanyang narinig mula kay Justin. What if you can actually read minds? Yes, what if I can read minds? Baka nalaman ko na may problema na pala. And what if I can hypnotize people? Baka makuha ko siya ulit. Ang isiping muling mabawi ang nawalang pag-ibig ang naging motivation ni Justin upang i-pursue ang pagiging isang mentalist. Pagkagising ko na lang, biglang naiba yung mindset ko, na nagkaroon ako ng drive na makuha siya ulit. Kasi sa thought na yon, lahat nagsisimula sa thought eh. Sa thought na yon, naisip ko, baka may posibilidad na makuha ko siya. Ngunit paano kaya niya muling mapapanumbalik ang pag-ibig na nawala? Kung kaya ko makabasa ng isip, babasahin ko lang siya, and i-hypnotize ko lang siya para bumalik sa akin, di ba? So nag-aral ako. Naghanap ako ng paraan. Dito ka na, nag-research ka Nag-research na. ako, naghanap ako ng paraan. At ang una niyang ginawa ay ang magsaliksik ng mga bagay-bagay na makatutulong sa kanyang pagiging isang mentalist. Yung una kong nag-research is, kailangan mo maging psychic para makabasa ng isip. So nag-aaral ako, nagbasa ako ng mga books ni Jimmy Licauco, mga kung sino-sino mga psychic. Tinatry ko siyang i-apply, hindi ko ma-apply, hindi ko magawa-gawa sa sarili ko. Sabi nila, lahat daw ng tao is parang inborn na pwede maging psychic. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa. Baka it's either hindi ako prepared or hindi ako bukas, di ba? Yes. Ngunit hindi daw siya nawala ng pag-asa dahil laging pumapasok sa isip niya na kailangan niyang mabawi ang kanyang girlfriend. I came across with these two people, pangalan nila si Alan Peace and Barbara Peace. May nabasa akong libro nila. Okay, may nabasa akong libro nila. Sabi ko, okay to body language reading. So, pag binabasa mo pala yung body language, parang napabasa mo na rin yung isip niya. Diba? So, nag-research ako paano ko sila makahanap, paano sila mahagilap, kasi galing Australia pa sila. Pero magugulat ka yung based on scientific findings, nalaman pala na-discover ng mga scientists na ang biggest part ng communication is body language, which is actually 58%. It is not what you say pala, it is how you say it. Yes. Diba? Yun yung ano doon, so kung anong itsura mo habang sinasabi mo yun. So, kaya kung napapansin nyo, open pa natin yung palms ko, diba, ganun. So, so nag-aral ako under them nung nahanap ko sila, eventually, nahanap ko sila. So, nag-aral ako under them, tinuruan nila ako through Skype. Tapos, nag-enroll ako. Pero alam niyo ba na habang nag-aaral ay napansin ni Justin na nagawa na pala niya ang nasabing bagay noong bata pa siya? Habang nag-aaral ako noon, bigla akong na came across with yung law of attraction, di ba? So, hindi ko alam na na-apply ko na pala siya nung bata pa ako na yung visualization. Bakit ako ginagawa yun eh? Sa classroom, di ako nakikinig. Nag-visualize lang ako noon eh. Yung visualization, by the way, ito yung paggamit ng ating imagination, yeah. To project, for example, something na parang ini-imagine mo na nasa iyo na or nagawa mo na. And the idea is kapag talagang feel mo na nandun ka na or nangyayari na siya, it will actually begin to manifest or mangyayari talaga siya sa buhay mo. Yun yung sinasabi nating law of attraction. Yeah. So, nung naintindihan ko yung law of attraction na yan, natuwa ako kasi lahat nakukuha ko talaga. Ngunit ayon nga kay Justin, nagkaroon din siya ng agam-agam dahil nga wala pa siyang koneksyon noon. Kumbaga, isa lamang siyang ordinaryong tao sa mata ng publiko. Pinakaunang manifestation na nangyari is, nung nag-decide ako maging professional mentalist, sabi ko, paano ako magpo-perform ng... Kasi hindi pwede, wala pa akong kakilala masyado nun eh. Sabi ko, kailangan kong lumabas sa TV. Kailangan kong lumabas sa TV para makilala ko ng mga tao. At nangyari nga ang gusto niyang mangyari dahil lamang inisip niya na may mangyayari ang kanyang binivisualize. Sakto no, nung na-realize ko na gusto ko lumabas sa TV, nanonood ako ng Rated K. Alright. Sanchez. Mabilis naman kaya ang naging resulta ng kanyang tinatawag na manifestation? After 3 days, tinawagan ako ng researcher nila. Tapos word of mouth, bigla akong tinawagan. So yun yung pinaka-big break ko. At dahil sa galing kung kaya't kaliwat kanan na ang offer kay Justin. Magmula nga noon ay hindi na magkanda-ugaga ang ating bida sa mga TV guestings hanggang sa tuluyan na ngang ipinanganak ang isang Pinoy mentalist. After doon, tuloy-tuloy na yung TV guesting, shows. So, dun ko nakita yung power talaga ng law of attraction. Pero kung sikat ang ating bida sa ibang tao,
hindi naman siya sikat sa kanyang mga magulang. Ito'y dahil mismong ang mga ito ang kontra sa kanyang pagiging mentalist. Bakit kaya? I'll be honest, hindi sila ganun ka-supportive nung una. Alright. Kasi syempre, ang ano natin, ang norm natin, di ba, as Filipinos is kailangan may trabaho ka, kailangan nag-work ka 8 hours a day. The di ba? typical employee mentality. Paperworks, gano'n. Bigla akong nag-decide na, hindi, performer ako. Diba, gusto ko mag-perform. Alam ko sa sarili ko, sobrang believe ko sa industry and sa talent ko. Alam ko nakikita ako ng malaki and ng mas malaki pa kaysa sa employee. Pero hindi nila mag-grasp noon. Ngunit hindi umano siya napigilan ng kanyang mga magulang. Ipinursige pa rin ni Justin ang kanyang passion at iyon ay ang pagmamagic. So sobrang pinaglaban ko yon yung dream na yun. As in, nung nagmamagic pa ako, ayaw nilang nakikita na may hawak akong baraha. Dumating pa umano sa puntong kinausap siya ng mga sinsinan ng kanyang ama upang malaman kung ano ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Una-una, kinakausap ako palagi ng daddy ko, ng mami ko, ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo? Kaya sabi ko, gusto ko maging mentalist. Gusto ko pag inisip ng tao, mentalist, pangalan ko yung ano. Lalabas, oo. So hindi ko alam kung tama or mali yung ginawa ko kasi naging tama naman siya kasi naging successful nga ako. Ngunit kahit papano, nararamdaman pa rin umano niya ang guilt sa kanyang pagsuway sa kanyang mga magulang. Pero hindi ko alam kung mali din dahil medyo sinuway ko sila dahil sinunod ko pa rin yung gusto ko. Ngunit may maganda naman umanong nangyari sa kanyang ginawang pagsuway sa kagustuhan ng kanyang mga parents. Pero na-realize ko talaga, kapag may gusto kang mangyari sa buhay mo, di ba, mag-focus ka lang doon sa dream na yun and huwag kang lilis ng landas. Kumbaga, keep your eye sa prize, di ba? So, yun lang yung ginawa ko. Nag-focus lang ako sa gusto kong end result and tuloy-tuloy na yung mga nangyari. At ang naging resulta? Proud na sila. Na-realize sila na okay din pala na pag sinusunod mo yung dreams mo, is may mangyayari talaga. Actually, related yan sinabi mo doon sa interview ko kay Donald Trump eh. Kasi tinanong ko si Donald Trump, sabi ko, you had one advice for me, di ba? Kung paano maging billionaire. Sabi niya sa akin is, do what you love and love what you do. So, siguro nalagay ka kasi dun sa passion mo eh. Yun talaga yung naging hiling mo, kaya you became very, very successful. And yung tanong ko lang, Justin, sa larangan mo ba, dahil nakakabasa ka ng isip ng mga tao, hindi ka ba binibiro ng mga tao na, nako, ayoko kasama si Justin. Pakata mo binibiro niyan. Tuwing may didikit sa akin, ako, ba't mo dinidikitan, Justin? Wag. Now, yung final transition mo na napansin ko, no, over the years that I've also watched you, is parang ngayon na nagiging sikat ka na ngayon papunta sa doon na rin sa field na kinatatayuan ko rin, no? Which is na alam mo naman, John Caleb, nasa sales tayo and nasa persuasion training tayo. Ano yung nag-inspire naman sa'yo na pasukan ng corporate training? Well, actually, accident ang nangyari. So, one time kasi may isang company na nag-hire sa akin to perform. Tapos, may isang tao na lumabas sa akin, can you teach us how you do that, do all those stuff? So, naisip ko, ba't hindi ako gumawa ng module? Yun, tinay ko lang. Tapos, parang nagustuhan ko. Nagustuhan ko yung feeling kasi nag-share ako eh. Lalo na kapag may result. Kasi one time, nung pagkatapos ng training na yun, may lumapit sa akin, sabi niya, oh ano, just, ang sakap nung, di ba? Alam mo yun, I'm sure sanay ka sa mga ganun na lumalapit sa'yo na nagkaroon ng result. So, naisip ko, mukhang ito yung long term na pwede kong magawa. Yun. Kasi, ini-imagine ko rin yung sarili ko na pagtanda ko, hindi na ako nagpo-perform noon. Ugod-ugod na yung buhok ko, nagmamagic di ba? So, yun yung nakikita kong end goal ko as a speaker na. Ayun. And nagpo-perform pa rin naman ako eh. Nagde-demonstrate kasi ako. So you found it parang very, very complimentary yung experience mo as performer and now as a corporate trainer. Ayun, that's very good. Yung sa experiences mo naman, ano yung pinaka na-enjoy mong mga moments, yung mga show mo na talagang di mo makakalimutan? Madami. Una dyan yung nagkamali ako. Hindi ko talaga makalimutan yun kasi meron akong ginagawang Meron ba, demonstration. ganun ba na parang nagkakamali rin Oo. pala yung mga magagaling na mentalist like, Yes. kunwari, binabasa mo siya, mali yung basa mo, ganun ba yun? Kasi, di ba nga ako, hindi ko kiniklaim na may powers ako eh. Wala akong power, wala akong kapangyarihan. Pero nakakabasa ako through observation lang. Aminado rin si Justin na dumating siya sa punto na naging mayabang siya. So, one time, nung bago-bago pa ako, syempre, mayabang ako nun, di ba?
pag hindi ko naulaan naisip mo, I'm willing to give 20,000 pesos. Aba, tignan mo nga naman. Umabot pa pala sa ganung sitwasyon ng ating bida. Ginawa pa pala niyang sugal ang kanyang galing. Eh, akala ko kaya ko talaga, di ba? Alam ko kaya ko. Pero hindi ko, mali ako. Nagkamali ka that Nagkamali point. talaga ako. And alam ko mali ako kasi may proof, di ba? Kasi sinulat niya yun eh. At ang naging resulta ng kayabangan. So you had to pay the price Yes. of 20,000. yes. So yung TF ko nun, binigay ko lang sa kanya. Kasi I have to, kailangan kong gawin yung sinabi ko eh. Di ba? So, Pero did you learn from that? ako naman, oo. So, yung from there, lalo ako na-motivate na mag-aral mabuti. Samantala, dahil aminado si Justin na ang kanyang ex-girlfriend ang dahilan ng lahat ng nangyari sa kanya ngayon, binalikan kong muli ang ating bida kung naka-move on siya sa paghihiwalay nilang dalawa. So habang nag-research ako about mentalism, hindi ko naramdaman ko na parang nakaka-move on na pala ako. Kasi actually, kaya ko rin gusto pala lumabas sa TV. Kasi gusto ko mapansin niya ako. Oh, okay. Parang way na rin, Oo, gusto ko makita niya ako na ito na pala si Justin ngayon. Nagkamali ako yung gano'n. So gusto ko talaga parati lumalabas sa TV. Gusto ko parati may events. Yes. Diba? Gusto ko parati ako nakikita kung saan-saan. Dahil sa kanya. Hindi dahil sa gusto kong sumikat or whatever. Gusto ko dahil sa kanya. Gusto ko makita niya ako, mapansin niya ako. So yun din yung naging motivation ko kung bakit ako nag-aaral ng law of attraction. Para ma-attract ko siya ulit din. I see. So parang ang nangyari dito, medyo naging KSP ka at Parang some ganun. point, At no? some point, oo. Kasi parang gusto mo mapansin ka niya talaga Oo. all the time. So, kunyari may event sa bahay nila na hindi naman ako imbitado, pumupunta ako. Minsan umano ay dumating siya sa puntong naiinis na siya sa kanyang sarili dahil sa kanyang mga ginagawa para lamang mapansin siya. Talaga? ganun, oo. Hindi ba parang naging stalking and Nakakainis all nga naman? eh. Oo. Pag ini-imagine ko, parang nakakainis naman yung mga ginagawa mo, Oo. Justin. Tsaka, alam niyo ba yung mga scenes sa mga movies na nasa labas ka lang ng bahay? Di ba Na yung sa talagang One More Chance, may tumitingin-tingin ganun? ka lang, oo. Nagawa ko na yun. At hindi lamang doon natapos ang pagiging hibang ni Justin sa kanyang ex-girlfriend dahil in some way ay naging stalker din siya nito. Tingnan ko kung lalabas ba siya, tapos aalamin ko kung nasaan ba siya, pupuntahan ko. Para lang makita siya, hindi ko na siya lalapitan para lang makita ko siya. Okay? Wow. Ganun, may event na nangyari sa school nila, parang, kasi ano siya, fine arts siya. May parang, alam ko na may gallery sila. Sa isang mall. Pumunta ako. Na-realize ko pala na unti-unti na ako nakaka-move on. Kasi Yes. nasi-shift na yung passion ko na mapansin niya ako sa passion ko to perform pala. Yun, napunta na doon. So, naintindihan ko na nung time na yun. Tapos, doon din, nung simulang naintindihan ko yun, doon ko na na-realize na nakaka-move on na ako. Na hindi ko na siya naiisip. Nababanggit ko na lang ngayon kasi yun talaga yung background ko. Yes. Nagkausap na rin naman na sila ng kanyang ex sa talagang okay na sa kanila ang lahat. At alam nyo ba, naging blessing in disguise pa nga para kay Justin ang pang-iiwan sa kanya ng kanyang girlfriend. Kung di dahil sa pangyayaring yun, hindi ko nahanap yung passion ko. Hindi ko nahanap yung career ko. So, nasalamat ako sa kanya. Na dahil sa kanya, nalaman ko na sa batang age ko, di ba may mga age kasi na hindi mo pa rin alam kung ano gusto mo. Immaturity, kumbaga. Hindi mo alam kung ano gusto mong gawin. So sa age ko, alam ko kung ano gusto ko. Alam ko kung gusto mangyari. So yun, pasalamat ako sa kanya nun. So naging friends naman kami kasi nakamove on na ako, na let go ko na eh. Okay na kami. Hindi ba parang dumating sa point na binabalikan ka niya or gusto ka niyang tabihan ulit, like ko makilala naman- ulit for some point, ganyan. Di ba nga yun yung pakay ko, no? Hindi Talagang nangyari. wala na talaga. Oo, hindi nangyari. So, tinanggap ko na rin na wala na. Wala na yung ano namin. Naisip ko ilang years na rin naman yung nakalipas. Baka Yes. hindi na kami katulad nung dati. Pero nahihirapan din pala si Justin sa mundong pinasok niya, lalo na ang panahon ng pagpapakilala sa publiko. Kasi nung umpisa talaga, wala akong nauuwing pera. As in, Oo. nagsimula ako as kinukuha ko ng mga corporate events ng libre. Papakainin ka lang, gano'n. Doon na ako start i-question, ayan ba talaga yung gusto mo? Pero ang iniisip ko din, napaplant ako ng seeds eh. Yes. Kaya ngayon, nagmamanifest na lahat ng mga pinaplant ko. Bumubunga na, Bumubuo kumbaga. na. So, Ngunit kakaiba umano ang kanyang mindset noong bata pa siya na nakatulong sa kanya ng husto sa pagdidesisyon. lagi ko sinasabi sa kanila relax lang kayo, di ba? May plano yan, may mangyayari yan. So, yun yung pala yung ganong attitude, yung relax ka lang, tanggapin mo. Kasi di ba dapat, pag may dumadating nga daw na problema, imbes na problemahin mo,
gawa mo ng solusyon, tanggapin mo. Yes. Di ba? Definitely. Tanggapin mo, receive, di ba? Okay. Receive, tapos maghanap ka na kagad ng solusyon. Yun yung mindset ko nung bata pa ako na pasalamat din ako na natutunan ko yun. Kasi siguro kung wala akong ganung mindset, baka nag-give up na rin ako sa career ko kasi mahirap talaga nung umpisa. As in, mahirap makilala sa career. Ngunit hindi raw ganun kadaling natanggap ng mga magulang niya ang kanyang tinahak na landa. Mga siguro 2 to 3 years din. Mga ganong din katagal bago ko na-achieve lahat eh. Bago ko makuha yung mga na-plant kong seeds. Yes. So ganun din katagal nila bago na. So nung nakikita ko na rin na proud sila, kunyari may ipapakilala lang, Justin, anak ko, hindi mo ba nakikita sa TV yan? Ano naman kaya ang kanyang nararamdaman noong mga panahong yon na ikinatutuwa na siya ng kanyang mga magulang? Medyo natutuwa na ako noon. Kinikilig na ako Yes. kapag nakakarinig ako ng ganun. So, yan, sikat yan, yung mga ganun. So, alam ko na proud na sila sa akin ngayon. Ngunit may mga pagkakataon naman na dumarating din sa kanya ang negative thoughts. Ito raw yung mga panahong gusto na niyang sumuko. Kapag gusto ko na mag-give up. Kasi marami talagang times na nadadoubt ko na yung sarili ko na yan ba talaga yung gusto mo? Justin, yan ba talaga? So, At tuwing nasa lowest point na raw siya ng kanyang buhay, ay may mga iniisip daw siya na nakapagpapabalik na naman ng kanyang interes sa kanyang propesyon. totoo yung nangyayari yun, naaalala ko yung mga sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko na magaling ka, marami kang ma-achieve, iba yung ginagawa mo, wala kang katulad, yung mga ganun. So, Yes. pag naaalala ko yung mga ganun, na-excite ako ulit magising sa umaga. At talagang minahal na raw niya ang kanyang propesyon at ang katibayan na talagang mahal niya ang kanyang trabaho. Babuyin yun na lahat, huwag lang yung ginagawa ko. Yun, ganun ko. Kunyari, asarin mo na yung pagkatao ko, huwag lang yung performance ko. Ganun ko kamahal yung trabaho. Saan ka unang nag-perform bilang mentalist? Gusto ko lang malaman, and syempre for the benefit of our viewers. Bilang mentalist, in-invite ako sa isang birthday party ng ano siya, government official siya. I see. Kay Chafisto Gingona. Chamba lang din. Chamba lang. Kasi in-invite ako ng tito ko sa Rotary Club. Andun siya. So, pinag-demon nila ako. Tapos sabi, mag-perform ka nga sa birthday ko. Yun yung pinakaunang gig ko. Ngunit hindi umano doon nagtatapos ang kanyang misyon dahil mula noon ay nag-isip na siya ng paraan kung paano makakakuha ng mas maraming koneksyon. Doon ko napag-aralan, doon ko nagustuhan pag-aralan yung social dynamics. Kasi nga, ang challenge ko sa sarili ko, parati ko ini-imagine, paano kapag sa isang instance na sa isang elevator ride, makasabay ko yung CEO ng isang company. Yes. Kailangan sa isang elevator ride na yon makaklose ako ng deal sa kanya. Paano ko magagawa yon? Siyempre, kailangan marunong ako makipag-converse, marunong ako magbasa ng body language, confident ako. So, lahat ng kailangan kong magawa sa isang situation na yon pinag-aralan ko. Yung tinatawag na social dynamics. Ano ba itong tinatawag na social dynamics? Kailangan alam mo yung kung paano ka makikitungo sa mga tao. Kailangan alam mo kung paano sila basahin, kung dapat ba masayahin ka, Yes. gano'n. So, yun yung mga simple things na pinag-aralan ko na pag nangyari yung situation na yun, magagawa ko, makaka-close ako ng deal. So, nangyayari naman siya. Yun. So, masaya. Samantala, sa lalong madaling panahon ay nakatakda ng ilabas si Justin ang kanyang aklat para sa mga gustong magkaroon din ng kaalaman tulad ng sa kanya. Sa aklat umano na kanyang ilalabas ay kanyang ituturo ang kanyang nadiskubring 3 gesture na kanyang tatawaging Tinawag ko itong 3-hit combo. 3-hit combo. So yan will that be the same title of the book? Yes. Yan na yun. The 3-hit Okay, yun combo. na rin yun. Ang reality pala, hindi yung nasa labas mo, yung nasa loob mo. Kung ano yung iniisip mo, Yes. sa loob, yun yung reality mo. So, kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon, yun yung reflection ng Yes, decision tama. mo dati, di ba? So, and ang natutunan ko rin, yung kaya ko gusto parati yung kinabukasan. Kasi yung past is past, yung kahapon past na yun eh, di ba? Yes. Kung nagkamali ka man kahapon, kaya nga may bukas para mabago mo yun, yung pagkakamali mo. So, kaya madali rin ako maka-forgive ng mga may kasalanan sa akin. Ngunit sa lahat umano ng mga natutunan niya sa buhay ay may isa siyang pinaka-paborito. Ito pa yung last na pinaka-favorite ko, you choose what you think eh. You choose what you think. Oo, kasi- Ano ibig sabihin nito? Kasi pwede mong isipin, pwede mong piliin kung ang gusto mong isipin at kung ano gusto mong maramdaman. Di ba? Kunyari, na bad trip ka, nadapa ka, anong gagawin mo?
Diba? May inis ka ba buong araw o pagtatawanan mo na lang yung nadapa ka? Yes. Diba? Yun. So, pipiliin mo kung anong pakiramdam mo. Diba? So, Kumbaga, you always have the will, di ba? Oo. And the option. yun ang kagandahan being human beings, Yes. diba? Yung choice. So yun. So, kunyari, may nagda-down sa akin, di mo kaya, wala akong kwenta, ka magaling. Anong pipiliin ko? Diba? Iisipin ko ba yun, yung mga sinabi niya? O mag-aaral na lang ako para lalo akong gumaling. At syempre, bago namin pakawalan si Justin, humingi muna kami ng sample ng kanyang nakakamanghang gawain bilang isang mentalist. Thank you ulit, John, sa pag-guest sa akin sa show mo. So, ito na yung part na i-demonstrate ko, yung mga kaya kong gawin. Okay? So, bago ko simulan, gusto ko muna explain. Ang tawag sa ginagawa ko is mentalism. So, I can read minds. Pero, hindi ako psychic. Wala akong kapangyarihan. Nakakabasa ako ng isip through body language reading. So, para makita ninyo kung paano ko to ginagawa, syempre, kailangan natin ng volunteers. Alam ka naman, basahin ko yung sarili kong isip. Di ba? So, kukuha tayo ng volunteers, pero maglalago lang naman tayo ng game. Syempre, una ko lang kukunin si Miss Vian. Ay, sorry. Vian. Sorry, Vian. And si Remy. Okay. Ito matagal na nilang i-request sa akin na demonstratean ko sila. Ito si Remy, siya yung architect ng Wizards din. Okay. So, and si Brian. Si Brian naman, siya yung interior designer ng Wizards din. So, Remy and Brian, kasi baka isipin nila, kakilala ko kayo. Hindi naman natin napag-usapan kung ano man yung mangyayari ngayon, right? Okay, good. So, ito yung gagawin natin. Dito ka sa kabilang side. Yan. So, ito yung gagawin natin, okay? Maglalago tayo ng game. Okay, para masaya, maglalaro tayo ng game. Alam niyo ba yung, I'm sure alam niyo yung game na Pinoy Henyo. Yes. Yes, Pinoy Henyo, di ba? Sumali ako doon sa Itbulaga. Pumila ako, ayaw nila ako paglaruin. Kasi sabi ng researchers, Justin, nakikita ka namin sa TV, alam namin na mentalist ka. Yeah. Kukunin mo lang yung prize namin. Di ba? So, sa inyo ko ibubuhos yung frustration ko to play Pinoy Henyo. Okay. Now, this time, since this is a game, yung gagawin natin kasi di ba sa Pinoy Henyo, namimili sila ng words na iisipin, di ba? Ito, gusto ko, mag-isip kayo ng word ninyo. Okay, kahit anong word, huhulaan ko yon Pinoy Henyo style. Okay? It could be any word at all. Now, if ever na hindi ko mahulaan na sa isip nila, I am willing to give 10,000 pesos. Ito na, di ba? Naalala nyo kanina, nagkamali ako, di ba? 10,000 pesos. Courtesy of John Calub. Hindi, joke lang. Okay, 10,000 pesos. Now, let's play Pinoy Henyo. Ikaw muna, Brian. Ngayon sa Brian, based sa body language niya, ito medyo tip based sa body language niya, si Brian yung tipong mahihain kasi pinoprotektahan niya yung crown, nakaganon siya pinoprotektahan niya yung crown jewels niya. baka may sumapak or whatever. So siya yung tipong tao na binablock talaga niya yung isip niya. So, alam mo naman mechanics ng game, sagot ka lang, hindi or pwede. Okay, ready ka na? Tao ba to? Hindi. Bagay? Oo. Meron ka nito? Meron. Tumingin ka sa taas. Medyo mahaba yung word na to. Medyo. Yes. Think of the first, wag mo sabihin na malakas pero isipin mo yung first letter. Nakita niyo yung lips niya, parang gusto mo sabihin yung letter U. Oo. Yes. Okay. Saan ba yung pad ko? Ayan. Kunin ko lang yung pad ko. Kung ano man isusulat ko dito, dedicated na ako dito for 10,000 pesos. Ayan, ha? Nagkamali ako, 10,000. Ati tayo. Think of the second letter, para lang sure, wag mo sabihin na malakas. N. Meron ka nito. Dala mo ngayon. Check ko ba? Huwag mo i-check, pero may pagka-green pa rin. Okay, huwag mo muna ipapakita sa kanila. Okay. Now for the first time, loud and clear, what is your word? Underwear. Underwear. Pakita mo sa kanila yung sulat ko. Palakpakan nyo naman si Brian. Meron naman ako. Meron ba? Pakita mo nga sa kanila. Anong kulay? Wala ako. Brown. Dati white. Next. Hindi na lalaban. Next. Sige. Ito lang. Naglag na ang 10,000 pesos. Oo. Dalawa na lang. Dalawa na lang ha. Ngayon, Remy, from ito, group of words, pwede madali lang. Okay, ito random word, this could be anything. Ito. Kasi gusto ko makikita ng audience natin na tumataas ang level ng pagbasa ko ng isip. Right? So, ito, pwede kahit ano yung nasa isip mo. From 10, gawin natin 20,000 sa'yo. Okay? Wow. Yung pagkatingin mo sa akin pa lang, tao ba to? Hindi. Bagay. For sure, bagay. Kasi yung pagkatingin niya sa akin, feeling ko bagay na mahal. Yes? Mahal. Meron ka nito. Wala pa. Gusto mo bumili nito. Iniisip mo, tatak. Nakakainis ka. Nakakainis siya.
Hindi ko alam yung spelling ha. Kung tama. You're thinking of two words, right? May S ba yung sa dulo? Yeah. Yata, Yeah. no? I think yan, hindi ko lang sure. What is your word? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Pakita mo sa susunod to. Tama yung spelling. Hindi ako Thank you. Last, ito last, pinakamahirap. Okay. Sinabihan mo na kayo na kung name, so I'm sure name to ng tao, right? Pero ito, magtatanong ako sa'yo ng questions, pero gusto ko sumagot ka lang sa isip mo. Actually, close your eyes. Imagine mo na nandito siya, yung taong yun, okay? Imagine mo na lumalapit siya sa'yo. Huwag kang sumagot na malakas, pero kilala mo ba to? Okay, good. Huwag kang magpapahalata. Keep your answer to yourself. Don't nod. Imagine this person in front of you. Imagine him or her saying his, okay, lalaki. Imagine him saying his name. Is he still alive? Is he famous? Okay, patay na. Famous. Think of the first letter. J. You're thinking of his full name, right? Okay. Papakita ko muna sa viewers natin kung ano yung sinulat ko. Okay. Now, Vien, loud and clear, malakas. What is your word? Or who is the person you're thinking of? John F. Kennedy. Thank you very much. Palapakan naman natin yung mga bolasok natin. Yung biggest weapon ko, yung mata ko. Right? So kapag hindi ako nakakakita, kasi ang ginagawa ko lang naman is nag-observe ng body language. Kung napapansin nyo, kailangan talaga nakatingin ako sa inyo at kung ano yung mga ginagawa nyo. Pero kapag tinakpan ko yung mata ko, mawawalan ako ng power. Oo, diba? Powerless ako, kumbaga. So I'm going to try to challenge myself. I'm going to try to cover up my eyes. Okay. Pero not just with this ordinary blindfold, but with this duct tape. Okay, so your job is, Vien, tutulungan mo ako maglagay ng duct tapes all over my face. Pero kunita na kita para madali. Yan. Siguro we need mga 5, okay? 1. Habang napupunit ako ng duct tape, sino ba dyan sa inyo merong 5 peso coins? Pairam. Dalawang 5 pesos. May Iba rito is 5,000. 5,000 na. Ito na, kay attorney. Hawakan mo muna, Vien. Check mo muna kung totoo yan. Baka may butas yan or something. Galing naman kay attorney yan. So we have 1, 2, 3, 4. Okay, and last one. Kaya ako na kasi mahirap ito patuloy para hindi ka na. Okay, one last. Okay. Now ito yung gagawin natin. Kaya ako nagpakuha ng 2 piso, Vien, kasi lalagay ko to sa socket ng mata ko. Dito. Right? Para kapag nakalagay na yung mga duct tape sa buong mukha ko, alam mo na mahirapan ako buksan. Kasi imagine mo may ano na, tapos may tip pa yung duct tape, pag binuksan ko masakit. Right? So, lalagay ko to dito. So, bakit ko to ginagawa? Kasi crazy ako. So, lagay ko dito. First coin goes here. Tingnan mo kung nandito talaga siya, Vien. Yes? Okay. Sige, hawakan mo. Okay lang yan. Yeah, okay. Now next, after this, hindi na ako makakita, so bibigyan kita ng instructions. Okay, this one goes here. Yan, make sure nakakabit. Then, okay, can you please hand me another strip of tape? Here. This one. Okay, dito. Yan, another one. Ito, paalala lang kids, huwag nyo gagawin sa bahay Pero pwede nyo itong gawin sa mga asawa ninyo. Okay. Last. Now, Vien, make sure nakadikit lahat, all intact. Yes? Okay. Now, ito last, Vien, nakikita mo ba yung black cloth na nasa upuan? Yes. Okay, get it and i-blindfold mo ako. Para sure kayo na hindi talaga ako nakakita. Yan. Wag sa ilong. Yan. Ayaw mo ako pahingahin. Ayan, okay. Okay, blood clot. Okay, now, Vien, here's our job, okay? Gusto ko kumuha ka ng 3 random objects. Kahit saan, pwedeng galing sa'yo, pwedeng galing sa audience natin. Basta sure ka na random siya at hindi ko alam, or walang idea kung ano yon, okay? Okay, good. So, do we have 3 objects now? Yes. Yes, okay, good. From the 3 objects, I want you to get 1. Kumuha ka na ng isa. Okay? Ano importante na ipakita mo sa audience natin kung ano yung hawak mo. Kita na ba nila? Okay, good. Now, I want you to put my hand over your shoulder, please. Okay, good. Okay.
Now, i-explain ko kung ano yung pwedeng hawak ni Vien based on her movements. Kasi di ba, sa human behavior natin, kapag tinatakpan yung isang sense, nag-heighten yung iba. So, ma-heighten yung sense of touch, feel, and taste, hearing, smelling. Okay. Ngayon, based on how you said, and based sa muscles mo, kasi muscle reading tawag dito, I can sense na yung hawak mong object is medyo maliit. Yes? Yes? Maliit. Kaya mo siyang matago sa loob ng kamay mo. Yes? Yes. Yes. Can you see the color? Yes. Yes, okay. Medyo light blue-green, ganon? Yes. Yes, okay. Blue-green, pahaba, transparent. Lalagyan na ba ito for something na may nakalagay na liquid sa loob? Yes. Yes. I'm not sure kung pabango ba yan? Yes. Yes, okay. Thank you very much. Next item, next item. And tap me if you're holding it. Ngayon hindi na kita hawakan, alam ko na kung paano ka mag-isip. Now, I can sense na pag sabi mo ng yes, I can sense na yung next object na hawak mo is, can you see the shape? Yes. Yes, okay. Based on how you said yes, it is rectangular. Yes. Yes, okay. Rectangular. Can you see the color? Yeah. Yeah, blue. Yes. Is that either a credit card or an ATM card? Right. Yes, okay. Pagam. Okay, alam to ng mga bankers eh. Hindi ko alam kung, hindi nakatatak yung pangalan, so medyo mahirap. Akala ko ito yung tipong nakatatak eh. Pero nakikita mo ba yung, so hindi ko malalaman kung ano yung letter by letter eh, di ba? So, pero alam mo ba kung saan to galing na bangko? Yes. Yes. Hindi ko alam kung pwede tayo magbangkit ng bangko ha. Pero imaginein mo kung saan siya nanggaling na bangko, okay? Metrobank. Wow. Okay, good. Now, ito ang pinakamahirap kung sino yung may-ari nito. Okay. Ngayon hindi ko makapa kung tama ba kung ano. Pero, do you know the name kung sino may-ari nito? Yes. Think of the first letter. Huwag mo isipin na malakas na. Imagine mo lang. Na-imagine mo na? Yes. Yes. R? No. O. W. Yes. Wilson. Yes. Yes. Villamar? Parang ganun. Wilson Villamar? Yes. Yes! Oh, close. Thank you very much. Okay, last. Gusto ko kumuha ka ng kahit anong paper bill, okay? Paper bill from the audience, from you, any paper bill. Okay ba na? Okay, good. Now, I'm not sure kung magkano yan, pero pahiram. Kasi alam din ng mga bankers to. Based sa texture, pandinig, galing to sa lalaki, I'm sure. Kasi yung pang-amoy niya parang, okay. Ngayon, hindi ako sure kung magkano to, or I'm not sure if I'm holding this correctly. Buksan. Nakasanga ba? Okay. But can you see the serial number? Yes, okay. Yung serial number yung mahabang numbers, right? Na nasa pera, 'di ba? Yun yung nagpapa nagpapa unique niya, 'di ba? Doon sa paper. Now, I'm not sure kung saan to nanggaling, kung ibang bansa ba o sa Pilipinas. Pero gusto ko imaginein mo lang kung nagsisimula ba siya sa letter or sa number, okay? Okay, sa letter, good. 2 letters. Yes. Yes. Now, thank you for doing this kasi most people, kapag ginagawa ko to, binibigay sa akin, currency na nanggaling sa ibang bansa. Now, I know na galing na to sa Pilipinas. Yes? Yes. Yes, okay. Now, I wanted to focus. Tama ba yung paghahawak ko or baliktad or something? Okay. Now, I wanted to focus on the first letter. Okay? Huwag mo isipin ng malakas, pero focus ka lang sa first letter. G. Right. V. Now, we're with the numbers, right? Yes. Think of the first number. I'm sure, since sa Pilipinas na to, 6 numbers to, right? 9? Yes. 1? Yes. 7, 9, Yes. 5, Yes. 2. Right. Yes! Thank you very much. And I'm not sure what that is, but is that a 1,000 peso bill? It is. Yes, thank you very much. Wow! Nakakabilib talaga! Makalaglag pa nga sa galing! Anyway, For those na mga sa viewers natin, syempre lalo na yung mga parang may urge, meron ding gustong mangyari sa buhay nila, may sariling passion at may gustong or may love na gustong gawin na parang may mga humaharang sa kanila at some point. Ano yung advice na pwede mong itulong sa kanila para at some point marating yung narating mo ngayon? Well, kung may gusto kang gawin, kailan mo siya gagawin? Ngayon o bukas? Yun lang yun, di ba? Kung hindi mo siya gagawin ngayon, kailan? Di ba? Kasi kung bukas ka ng bukas, 30 years old, 40 years, 50 years old, bukas ka pa rin ng bukas. Yes. So, habang may time pa,
gawin mo na. Kunyari, feeling mo it's too late, it's never too late. Di ba? It's never too late to change, it's never too late to be successful. May ibang nakikilala, 60 years old, may nalaman lang nila yung secrets sa success, naging mayaman sila kagad eh. So it's never too late. Madali lang eh. Actually, madali lang yung sikreto kung paano ka maging successful eh. Madali lang talaga. Pag nalaman mo lang yun, tuloy-tuloy na yun. Wow! Very well said. Na-inspire ako doon, ha? Totoo nga na it's never too late to change at it's never too late to be successful. Kaya totoo talaga ang sinasabi namin dito na sa bawat success, may secrets!